Welcome to the Mini Feature channel. Please subscribe, like, share, and comment below, guys. Back mga Finchers, marahil ay nagulat kayo at may bagong video ako ngayon after a very long while. Chinek ko at mahigit isang taon na rin pala mula nung huli ako nakapag-upload ng episode. Marami nga nag-message sa akin na tinatanong kung kailan ako ulit gagawa ng bagong episode, kaya ito na nga. Sa totoo lang, may mga pang-5 episodes na ako na i-record noon pa, kaya lang hindi ko lang talaga mahanapan ng oras para ma-edit ng maayos. Pero susubukan ko ulit buhayin ang pag-upload ng mga videos on a regular basis. Teka, bago tayo magtuloy-tuloy, mag-intro muna tayo. So ang episode natin ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng paggupit o pag-trim ng kuko sa ating mga alagang finches. Sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung gaano ka-importante ito, bakit kailangan magputol ng kuko, at ituturo ko na rin kung paano ito gawin. Masasabi ko na hindi naman ito talaga kailangan kung may iwasan. Ngunit may mga pagkakataon kasi na ito ay necessary para mapanatili ang kalusugan at saka safety ng ating mga alagang ibon. Depende na lang din sa klase ng ibon nyo kung gaano kadalas ito dapat gupitan ng kuko. May mga klase kasi ng finches na every 4 months at ginugupitan. Meron rin namang isang beses lang sa buong taon. At napansin ko rin kasi na iba-iba talagang paghaba ng kuko nila. Sa aking mga napansin, mabilis humaba yung kuko ng mga owl finches, star finches, shaft tail, at saka diamond fartail. Halos hindi naman ito nagiging problema sa mga zebra finches dahil hindi ganun kabilis humaba ang mga kuko nila. Kung i-inspection ninyo regularly yung mga finches nyo, mapapansin nyo na minsan ay napakahaba na pala ng mga kuko ng mga ito. Dahil dyan, maraming pwedeng masama mangyari sa mga ibon nyo. Una, pwedeng ma-injure yung mga ibon kapag sumabit ang kuko nila sa mga bagay na nasa loob ng kulungan. Naalala ko tuloy yung isang diamond fartail ko na namatay dahil sumabit at nabuhol yung kuko niya sa nesting material habang naglilimlim. Pansin ko lang na hindi na siya lumalabas ng nest box. Akala ko naman ayaw niya lang iwanan yung itlog. Pero nung tingnan ko, patay na pala at yun nga, sumabit sa nesting material, malamang hindi siya nakalabas at namatay na lang sa gutom. Kaya para makaiwas na mapilayan o mamatayan dahil sa pagsabit sa mga bagay, siguraduhin nyo lang na tama yung haba ng kuko. Pangalawa, dahil sa haba ng kuko at minsan na-deform na yung mga yan, nahihirapan ng tumayo o lumakad yung ibon dahil dyan. Yung mga instances na sobrang tikwas at haba ng kuko na kumukurba na ito kaya hindi na sila makakapit ng maayos sa mga perches. At napaka-uncomfortable ito para sa kanila. Malamang masakit sa kung tutusin dahil sa ating mga tao pagka may ingrown nail, napakasakit. At ang pangatlong dahilan ay pwede rin ito maging sanhi ng pagsugat, pagkakaroon ng foot sores o kaya naman ay infection sa paa ng finches. Pag nangyari yan, may posibilidad na magkaroon ng long-term effect sa ibon at maka-apekto sa kanilang posture, pagtayo, paglakad. At wag naman sana pero pwede rin sila maputulan ng daliri o kaya paa. Kung hindi nyo pa nasubukan maggupit ng kuko before o kaya naman ay hindi pa kayo ganong sanay, medyo nakakatakot nga talagang gawin ng mga yan. Dahil siyempre baka masaktan yung ibon o kaya mamatay pagka kayo nagkamali. Pero kung tutusin, hindi naman ito yung gano'ng kahirap. Dapat lang ay piliin nyo muna yung mga ibon na medyo mahahaba na talaga yung kuko at dapat na talagang bawasan. Pulihin yung mga ibon na to at hawakan nyo na maayos katulad ng pinapakita kong paghawak ko. Ito kasi yung secured na position para hindi sila gano'ng makapalag, bawas stress sa kanila at iwas nawala. I-position nyo yung kuko para mas madaling magupitan at gumamit ng matalim na nail clipper. Kapag mapurol kasi yung gagamitin nyo ay hindi maayos na napuputol ng kuko at minsan kailangan panghilahin para maputol. Tingnan mabuti yung kuko bago gupitan at siguraduhin hindi masyadong maikli ang pagputol sa kuko. Maaninag nyo naman kung yung part ng kuko ay may ugat sa ilalim o wala. Usually puting-puti yung part na to. At kapag nasobrang kasi sa ikli o masyadong malapit sa base ng daliri ang pagputol, pwede itong magdugo at ikamatay ng ibon kapag hindi naagapan. Kung sakali magdugo ang kuko, importante na mapatigil nyo kagad yung pagdurugo. Maaari kayong gumamit ng bulak at applyan nyo ng konting pressure para mag-clot yung dugo.
Kung malakas naman ang pagtulo ng dugo, pwede ito lagyan ng tinatawag na blood stop powder o styptic powder na ginagamit sa mga hayop para agarang mapatili yung dugo. May mga iba rin na gumagamit ng lighter para makauterize yung sugat, kaya lang hindi ko ito ginagawa kasi medyo delikado at saka natatakot ako baka mapaso yung ibon. Siguro hindi nakahanda ng lahat ng kailangan nyo bago nyo simulan yung paggupit ng kuko. Ihanda ang nail clipper, bulak kung sakaling masugatan ng ibon, at huwag masyadong patagalin ang paghawak sa ibon at sa pagputol ng kuko para hindi sila masyadong ma-stress. Check nyo na lang rin every now and then, gaya ng mga after a few months, ang mga kuko nila kung kailangan na talaga sila maggupitan. Yung prosesong ito ay ginagawa rin nga pala sa paggupit o pagbawas sa mga tuka na overgrown. Halos pareho rin naman ang proseso pero doble ingat na lang naisipan yung gawin yan. At gaya ng dati, sana ay may natutunan kayo dito sa episode na to. Paalala lang sa inyong mga features na kung sa tingin nyo ay hindi nyo kaya o nag-aalala kayo sa pagputol ng kuko ng inyong mga ibon, pwede nyo rin naman silang dalhin sa mga professionals o kaya sa mga veterinaryo para sila na lang ang maggugupit ng kuko. At kung hindi pa kayo subscriber sa channel na to, please subscribe, like, share at comment below. Hit the notification button na rin para manonotify kayo sa tuwing may mga bago akong upload na videos. Hanggang dito na lang muna. Happy New Year sa inyong lahat at paalam.